Oh, ito yata yung ano nun eh. Ito yata yung buong video niyan. O, panoorin nga natin. In relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy Ito, pasaway. Sino daw naging pasaway? O, game. seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, "Hindi ko nabantayan eh, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya." Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo, hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko. Nung hindi nagbe-meltdown, tignan mo itsura ni Bongbong parang natutuyot na eh. Hindi nagme-meltdown, parang siya nauupos na kandila kaya. Claire Castro, tumigil ka. Tignan mo itsura ni Bongbong, ang taba-taba niya noon. Ngayon, putya parang panat na luya na. O, di ba sabi ko nga sa inyo, parang na siyang binilad na tanggalan mo ng yung kalapate, tanggalan mo ng dugo, tanggalan mo ng balahibo, tapos ibilad mo sa araw. Ganun, mukha na siyang daing na kalapate. Ang haba na ng liig. Walang hiya ka nung hindi siya nagme-meltdown. Parang nga ang baho-baho eh. Pag tiningnan mo nga, parang hindi naliligo. Pati yung bibig, dumudugo, puro tinga. Hindi ba meltdown ang tawag dyan? At hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Kasi ginagawa na lang niya. Hindi na siya magbabanta na pahihirapan ka niya kasi gagawin na lang niya. Oo, anong gagawin niya? Pahihirapan kita. Paano? Putang ina, wala kang programa. Wala kang serbisyong makukuha sa akin na nakawin ko lahat ng pera nyo. Uubusin ko lahat yan. Oh. Siyempre, alam nga naman, banta pa siya. Ubusin ko pera nyo. Hindi siya magbabanta. Sinungaling siya pero hindi siya nagbabanta. Oh, hindi siya nagbabanta pero nagsisinungaling siya. Mas masahol yun, yung nagsisinungaling. Bawa, sinabi mo 20 pesos kilo ng bigas. Sinabi mo itutuloy mo yung programa. Sinabi mo itutuloy yung war on drugs. Sinabi mo itutuloy yung bill. Tapos hindi mo ginawa. Ang laki ng utang ng Pilipinas tas wala kang nagawa. O mas matindi yun, ma'am. Di bali nang nagbabanta siya katulad nila Pangulong Duterte na nagbabanta sa mga kriminal. Kesa naman, hindi ka nga nagbabanta pero magnanakaw ka naman. Yung mas okay na sa akin yung nagbabanta kaysa kawatan. Ano pa? Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Paano faithful sa asawa? Sabi ni Ding Chase, nagpapatira daw sa puwet yan. Sabi niya, hindi ko sinabi yun. O, tsumuchu pa daw yan. Sabi hindi ako nagsabi nun Paano naging faithful yan? May mga video nga yan, di ba, na binabarurot siya. Tapos may chismis pa. Ito may chismis pa. Hindi rin ako nagsabi nito pero alam nyo naman lahat to. Yun daw asawa niyan. Yung mga anak daw kamukha ni ganito. Yung isang anak kamukha ng ganito. Yung isang lahat daw ng tropa. Yung mga anak niya kamukha ng mga tropa. Mali ka na naman, Claire Castro, ng ginawang reference. Oo, kasi may chismis eh. May chismis kay Bongbong. May chismis na nasa Amerika daw. Nagpapatira. Tapos yung asawa may issue sa Amerika daw, yung namatay, yung addict na anak ng bilyonaryo na namatay o kasama doon. So ano yun? Paano mo sasabihin na itong pamilya na to walang bahid ng kung ano ito? Ang dami nilang issue. May mga video, sabi niyo AI yun. Ako, naniniwala ako AI yun, pero may issue na nagpapalubot yan. Paano naging faithful pag ganun? O yung asawa niya, paano naging faithful sa kanya? Kung may chismis na si Sandro daw, anak ni ganito. Yung isa, anak ni ganyan. Yung isa, anak ni ganyan. Puro kamukha ng mga kaibigan. Ang gulo-gulo nyo. Sa totoo lang. Ikaw naman, Claire Castro, pinapahamak mo yung mga amo mo. Sana yung mga ganyan, iniiwasan mo na. Alam mo naman na babalik sa mukha mo yan. Napakasinungaling mo kasi. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, layo nung sagot no? Ang layo nung sagot, no? Dapat ako yan. Nag-apologize siya dahil hindi niya nabantayan.
O, problema niya yun. Hindi na namin problema yun. O, humingi siya ng tawad vlog niya yun bahala siya kung anong sabihin niya dun, vlog niya yun so kung sa tingin niya hindi niya nabantayan si Bongbong, problema na niya na yun. Hindi na problema ni BBM yun kasi busy din si BBM. busy si BBM mangulimbat, ganyan. Di ba? Ba't mo pa kailangan sabihin yung, para sabi ko kasi parang feeling niya kapamilya siya Feeling niya ate din siya Frustrated na maging Marcos ito tsaka wag mo naman sabihin yung faithful. May bali-balita. Ito daw, syota niya ito yung totoo ba yun, Claire? Ito, nagtatanong lang ako, syota mo daw yung spokesperson ng DOJ? Ano naman kumakalat ng mga balita niya? Ako hindi ako naniniwala kasi ang pogi nun, ang pangit mo Hindi naman siguro papatol sa losyang yun. Di ba? Bobo ka pa. Paano papatol sa iyo? No? Okay lang man sana kung may itsura ka. May itsura ka naman. Siguro nung bata ka, may itsura ka. Tsaka, pero ang hindi ko maintindihan, kung pogi yun, tas abogado, magkakagusto sa baliw. Pero hindi naman siguro totoo. O hindi totoo. O lugi Lugi, masyadong lugi yung si kuya. O kung posisyon lang sa gobyerno. Mas marami naman siguro mas makapangyarihan dito kay Claire Castro. Kasi ang parang sinasabi, ang chismis, ito daw si Claire, para daw napangakuan ba yung lalaki ng magandang posisyon? Anong posisyon? Nasa ilalim ba siya? Nasa ibabaw? Hindi nga, I mean, meron naman siguro mas malakas pa. O bakit hindi mo na nang syutain yung asawa? O di ba? Kasi ito, ganun din naman. Konti lang naman ng ang iginanda nito doon kay Palaka. O edi syutain ko na si Palaka. Kung totoo naman nyakol yun. O sigurado ako six-pack si yung spokesperson ng Pogi. Di ba? Ang hilig ng DOJ sa Pogi, no? Si Pogi din yung klabano Hindi ko na alam kung lalaki yun Pero itong ngayon, Pogi, six-pack, may nakita akong picture sa nabakla ako Ay, kaputang ng Pogi, six-pack, hayop yan. Abogado na, Pogi pa, tapos macho pa. Kung ako ganun, pucha, ang syutain ko, yung asawa ni BBM. Bakit ito? Wala naman silbi to. Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dun sa chismis na yun. Kasi kung totoo yun doon ako sa bomb site. Diretso ako doon, pipikit lang ako, patay ilaw kahit na parang kutis rambutan yan. Pabayaan ko na para sa posisyon kung totoo na gano'n pero hindi ako naniniwala palagay ko naman matino naman yung spokesperson ng DOJ, hindi yung papatol dito. Sir kung totoo pumatol ka dito, putang ina, ka pogi-pogi mo ako na lang sana binigyan ng ganyang kapugian. Sayang nga asawahin ko yung asawa ni yung asawa ni Villar. Asawahin ko ang yaman nun, si Cynthia Villar. Doon na lang ako. Pucha, ba't pa ako dyan sa politika? Syosotain ko si Cynthia Villar. Ganyan ako kapogi. Ako na may-ari ng Camellia Homes. Di ba? Tsaka nakakabit ka lang dito pa. Wala pang engot to Dito wala kang pillow talk dito. Wala sustansya utak nito Walang iya. Kausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo. Walang gagawin. Alam ng Pangulo ang nangyayari sa bayan natin. Asahan po natin, wala siyang pakialam. Feeling nyo naman. Walang hiya kayo. Ayan, ginalit. Ito kasi si si Ate Amy kung ano-anong pinag-uusapan. Ito naman yung flood control. Ano ba sabi ni dito, Claire? Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction? Gago! Ano yun? Ano sinabi nito? Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang tangina mo, aso. Anong istasyon to? Aso. Kaya daw nagtitiwala ang Pilipino dahil doon sa paglaban ni Bongbong sa korupsyon. Gago, siya yung korap Ang inan to, aso Hoy, psst. Anong channel ka? Channel 7? Channel 5? Channel 5 to. Ina ka aso ka. Mantakin mo. Nagtitiwala daw ang tao kay Bongbong dahil sa paglaban niya sa korupsyon. Paano nilalabanan yung korupsyon? Siya nga yung korap Siya nga yung tinuturo ng 18 Marines. Paano katarantaduhan sinasabi mo?
Anong survey yan? Eh, negative 9 nga yung survey niyan. Paano pinagkakatiwala? May pinagkakatiwalaan ba negative 9? Aso. Mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng palasyo? Yan naman po, Ay, tangina, kinilig oh. Kinilig si Luka-Luka oh. Naniwala ka naman, tanga, niloloko ka lang yan. Masarap siguro pinakain mo. Baka pinakain mo ang pandesal na may Reno liver spread yan, kaya binobola kayo niyan. He's just pulling your leg. Natuwa ka naman. talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Gago. Lumalaban sa korupsyon, wala ka nakukulong. Isa pa lang nakakulong, si Senator Bong pa. Kawawa naman, walang kasalanan, yung pa'y nakulong. Nakakulong pa yung mga diskaya, tao ni Marcos yan. Pinatakbo ni Marcos sa Pasig yan, kalaban ni Vico Soto. Mga tropa pits niya yan, yun ang nakakulong. Tapos yung amo nila, si Bongbong, nakalaya. Pinagsasasabi na naman ito, sinungaling na ito. Oy, Huwebes Santo, nagsisinungaling ka, Claire Castro. Wala kang kaluluwa. Ibang klase ang kapal ng mukha mo ah. Ano ba relihiyon nito? Baka satanista to. No, walang pinalagpas na araw na kahit mahal na araw nagsisinungaling tong Judas na ito, no? Siguro pinsan to ni Judas. Siguro ang middle name mo Judas. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. Tainan to, no? Loka-loka talaga, no? Ang tindi nito, no? Yung lying to her teeth, no? Yung talagang putyang ina, yung gumising ka ng umaga para magsinungaling, no? Ibang klase, alam mo, ano yan? Talent yan. Kung ikaw magpupunta ka sa, Impyernos Got Talent, puta mananalo ka. Oo, sobrang talent yan. Oh, very, mahirap na talento yung maging ganyang kakasinungaling. Siguro, no? Nung debate ng kasinungalingan, nung nag-aaral to, baka, sabi ko nga sa inyo, baka champion to. Kaya pala naghahamon ng debate to eh. Walang hiya, no? Ibang klase, no? Saan kaya nakuha? Siguro nagsabog talagang ang universe ng kasinungalingan, gising na gising to, no? Expert eh, no? At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po. Mag-isang taon na. Magtatag-ulan na naman. Marami na naman malulunod sa baha. Walang hiya, oh. Wala pa nakukulong. Diyos mio naman, tapos sasabihin nyo, walang hinto. Ano yun, walang hinto saan? Walang hinto kay Inday Sara. Mauna pa may impeach si Inday Sara bago makulong yung magnanakaw na magpinsan na yan. Eh. Sa pag-iimbestiga sa flood control projects, ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Baka hindi tumitigil yan para mamasyal tsaka magnakaw. Oh. Walang ibang klase talaga, no? Hindi to tumitigil ang Panginoon ng Kadiliman sa ngalan ni Bongbong Marcos. O sa pagtatrabaho, pag-iimbestiga, nung iniimbestiga, wala nga nakukulong yung saka makita ICI tatatlo na lang naging isa. Tatatlo na lang miyembro naging isa. Putang ina, paano may matatapos yan? Ewan ko ba, sabi ko nga, Huwebes Santo ngayon, dapat hindi tayo nagmumura. Pero pag ganito naman yung mga balita, di ba? Ang sarap-sarap pagmura, pasensya ng Lord. O, bayaan mo na, isa to sa mga penitensya namin, yung magnilay-nilay kami tungkol sa mga kademonyohan ng gobyernong ito. Baka sakali, pagdating ng 2028, hindi na kami magpabudol sa mga politikong mga Judas na ito. Oo, at ganun pa rin, katulad ng aking paalala, enjoy your holidays, pero wag masyado. O, enjoy, pero let's enjoy ng peaceful and let's enjoy na ng kalmado, may pagninilay-nilay, di ba? Medyo, relax lang, huwag kayo masyadong magpapakasaya ha. Yung mga nagsuswimming dyan. O yung mga video okay, hinahinaan ng konti, huwag kayo masusugat. Pag nasugat kayo, pag mahal na araw, hindi daw gumagaling. Okay. So mga kababayan, magandang gabi sa inyo.